Gaano nga ba kahirap ang Cannon Road at si Pascual Sumiso? Paglingon ni Pascual dito, si Sumiso ay hindi niya mapapakalas. Pero napapaunat na yung katawan ni Sumiso dito dahil mabigat talaga ang maintain ni Pascual sa may ahon at dito nga sa may Lion. Binanata na naman dito ni Pascual. Etong si Sumiso pero grabe, talagang hindi basta-basta bumibitaw. 1-2-1-2 na ngayon sipa pero ayaw talaga yung subuko rin. Sa pagpasok ng taon ng 2025, kasabay rin pagbalik ng Tour of Luzon dahil matagal itong nawala at nawala rin ang Ronda Pilipinas, kaya marami ang nag-aabang sa kasunod kung ano nga ba. Pero pagdating nga nitong last stage nila, Lingayen Camp Janhay, ito nga yung pinaka-crucial kung sino nga ba ang magcha-champion rito. Marami rin ang mga under 23 nangangarap na talagang gustong makapasok at dito nga sa Welcome to Benguet. Dahil syempre dito na yan sila magkakabanatan at dahil malayo rin yung kanang stage 8 dahil 178 kilometers. Kaya kailangan meron kang planado rito, tansyado siguro kung saan ka dapat babanat. Pero sa patag pa lang yan, marami ang gustong mauna yan dahil kapag abutan man sila dito na sa may ahon. Pero syempre hindi rin magpapaiwan ang mga tagahabol siguro, mga domestic niyan. Dahil lahat talaga sila ay babantayan nila kung sino ang babanat rito dahil ang mahuhuli talaga rito yung mga climber dahil sila yung may kakayahang umahon. At dito nga ay kasama rito si Sumiso from Cebu. Ito magandang laahon nito ang abangan natin. Andyan si Pascual at saka si Ramon de la Cruz, Marcio Dario ang nasa harapan. Ito talaga yung Cannon Road. Ito yung aabangan natin yung kanilang huling laban sa kanilang stage 8 at ito merong rap road to. Kailangan makauna ka dito dahil kapag marami kayong lulusod dyan, baka magkasimplangan kayo. At nandito si De la Cruz. Seryosong seryoso. Yung mga sikretong ensayo, hindi na siguro pa sikreto to dahil nahuli ni White Mix rito. At si Idol Grego, dito ko rin nahuli. Nag-ensayo at iniwan niya yung mga kasama niya. At nakita ko rin dito si Robin dahil syempre yung kanyang kapatid nandun sa baba, iniwan rin niya. Ito ay napapalaban din siya dito kaya sumabay rin siya dito sa mga Team Excellent Noodles at syempre lahat sila ay nag-aabang sa mga kanya-kanyang mga team kung sino ang mananalo, kung sino ang magtatampion rin sa team champion at ito ay tumakas yung kadina ni Sumiso rito kaya wala siyang magawa kundi maghahabol siya kaya mahihirapan at mapipressure to siya rito, kailangan dumikit siya doon kaya habi niya doon sa ating harapan. Matining si Sumiso at hindi to biro din yung pinagdadaanan niya dahil isa tong pedicab sidecar ng bike ay na malakas talaga to. Kumbaga kung dati ay araw-araw siya nag-iinsayo para sipagan lang talaga niya para siya ay lumakas rin. At dito nga malaking pasalamat niya na nakapasok siya sa Team Excellent Noodles at buti na lang inantay rito, kung hindi naku mahihirapan itong si Sumiso dumikit pero napakahaba rin itong pangtiis niya rito. At ito ay nabalik din to sila. Kumbaga nandito si Robin sa likuran. Sumiso na ay nasa gitna at Javier naman ang humahatak. Kaya dito talaga natin malalaman kung meron ka talagang pang-ahon rito dahil mabigat yung ahon. Kumbaga hindi lahat ng mga pro ay talagang sa ahon ay kaya nilang gumapang or kaya nilang umahon. Kumbaga dahil dati meron tayong mga nakikita na kapag dating na sa ahon ay talagang aatras na sa patag pa lang nauuna na sila. Kaya abangan natin yung huling stage talaga nila, ang Lingayen Camp Janhay, yung kanilang finish line. Dahil yun talaga ang pinaka-crucial, pinaka-hihintay ng lahat. Dahil dito, syempre, climber talaga ang mga mag-i-enjoy dito, matutuwa. Yung mga hindi climber ay siguro sa patag pa lang ay babanat na talaga si Javier ditong humahatak. Sumiso at si Robin ng Team Dandix. Shoutout sa lahat ng mga lalaro rin sa Tour of Luzon dahil 17 teams at 119 participants. Kaya magandang laban. Plus, meron tayong 4 na international at maraming salamat din kay Sir Alex Villa ng Team Excellent Noodles. Sa lahat ng mga nakasubaybay kay White Mix, thank you at bisitahin nyo rin aking Facebook page. At kita-kits tayo dyan sa mga tour, sa mga gilid-gilid lang tayo dyan dahil syempre merong live ang Tour of Luzon kaya gidli-gidli lang muna tayo dyan. At dito ay grabe yung pantiis ng dalawa. Tinubukan talaga nila dito na kapitan si Javier dito dahil kapag pro, asahan nyo
na kapag sa karera na utakan lang kayo niyan. Dahil sa dulo ay ririmatihin kayo. Pero syempre meron tayong mga under 23 na talagang mga magugulang na rin. Kumbaga dahil nakakasabay nila ang mga pro sa pag-iinsayo ay doon naman sila nakakuha ng experience. Ang mahalaga ay hindi ka matatakot lumaban sa mga malalakas para doon ka talaga titibay yung loob mo. Ay, ito si Sumiso bigla siyang bumitaw. Naku, masakit pa naman pag bumitaw. Ay, ito kumala siya dito. Kaya Binyar. Pero sinubukan pa sana talaga niyang kumapit at nandito naman si Joshua Pascual at Ramon De La Cruz. Ito napakataas yan. Doon tayo sa tuktok at nandito pa tayo sa baba. Ito yung mga climber talaga na inaabangan sa huling stage nila. Tulin yung minti ni Pascual. 40 rito to eh. Pero masakit na yung katawan siguro ni Ramon dito. Pero syempre dahil matangkad si Pascual, tinataguan niya muna sa likod. Antulin no. At syempre si Ramon dito sinubukan talaga niyang kapitan si Pascual dito dahil mabigat ang ahon. Kumbaga pares din naman to silang napapagod. Pero iba talaga kapag climber ka. Lalo na kapag sa ahon na. Syempre yung hingal at saka yung mga technique rito. Ito si Idol, mapapasabay na naman dito. MTB versus road bike na tayo. Tinanong ko si Idol, bakit napaka-iksi yung manubila mo? Ang sabi niya sa akin, pang-remate to Idol. Para makasiksik raw siya. Pero dito sinubukan niyang kumapit sa likod rin ni Ramon dahil maliit yung kanyang plato. Parang sa patag lang to siya dahil ahon. Kumbaga climber rito si Idol dahil sanay na eh. Kumbaga yung kanyang manubila naka-lowered. Ang cute ng manubila. Parang road bike eh. Ang cute eh. At ito si Ramon, napakahaba rin yung pang-test nito. Sinubukan talaga niyang kapitan rito si Pascual. Siyempre kapag nakasabay mo yung mga pro, kailangan tiisin mo rin talaga. Dahil lahat ng mga pro ay hindi naman nag-i-start sila na malakas kaagad. Kumbaga lahat naman yan sila mahihina. Kailangan lang talaga sa pagiging siklista ay kailangan mong tiisin. Kumbaga kailangan hindi kaliwa kanan yung tingin mo sa sarili, kailangan diretso mo talaga dahil mahirap kapag kaliwa kanan, hindi ka talaga lalakas. Ito, mabigat na ahon to. Abangan natin kung kaya pa bang kumapit dito ni Patrick na naka-MTB, napapangiti na siya dito sa akin. Bumitaw na rin siya dito. Ang bigat talaga ng ahon kahit maliit yung plato niya, talaga bibitaw siya pero ang lakas niya dahil sinubukan niyang kumapit dito sa mga naka-RB. Pero si Ramon dito, grabe yung pantiis dito. Abangan natin kung hanggang saan ang kaya ni Ramon rito kay Pascual. Para hindi talaga pinagpapawisan si Pascual. Ano kaya agimat ni Pascual? Dahil yung mga kasama niya, pawas na pawis. Pero siya, talagang hindi pinagpapawisan. Grabe, nakahubad na si Ramon dito. Ito, tumatayo na. Makaramdam na ni Ramon dito yung pagod. Pero tiis lang talaga ang kailangan rito para ikaw ay makakasurvive talaga. Napakabigat yung kanilang ahon. Kanina pa to nagmiminti si Pascual kanina ng 40 At napakatining yung kanyang sipa kaya napakabigat rin talaga sabayan rin. Pero si Ramon ay napakatiis niya rito. At kakaiba na yung galaw nito ni Ramon. Talagang kaliwa kanan yung galaw niya rito. Pero napakatindi rin. Talagang tiis ang labanan talaga dito dahil lahat naman kayo napapagod. Kaya talagang kailangan mo rin talagang tapatan o talagang subukan yung sarili mo na hindi ka dapat bibigay at inabutan naman namin dito si Sumiso at saka si Robin, no? O baka bumitaw si Sumiso kaya Binyar, kaya bigat talaga ng ahon sa may Kinon Road. Kaya abangan natin rito yung kanilang huling laban. Dahil ito talaga yung pinakamahirap. Gaano nga ba kahirap rito? At ito si Sumiso, bumanat na naman, kumapit dito kay Pascual dahil lumatras si Sumiso kay Binyar, kaya dito naman siya kay Pascual kung mabibitaw ba siya rito. Kaya abangan na naman natin rito dahil yung layon talaga at ito na naman, si Sumiso talagang kinapitan na niya dito. Sinubukan talaga niyang kapitan rito naman si Pascual dahil si Binyar hindi nga siya makakabit. Ito naman si Pascual baka sakali raw. Ito napapangat na. Masakit na yung katawan niya siguro ni Sumiso Pero grabe yung pantiis rin at dahan-dahan binanata ni Pascual dito sa may dayon, no? Nako, nakawala na si Pascual at si Sumiso rito. Sinubukan pa niya sana pero 1-2 na yung sipa niya rito. Binanata ni Pascual
Grabe yung Banan de Pascual kaya napapakalas itong si Sumiso. Hindi rin siya umubra dahil kanina walang pinipili na Sumiso ha. Pati si Habinyar, binanatan sana pero eto na. Napapailing na, hindi na daw gods. Ito na. Ano si Habinyar sa taas oh. Nakausad na at si Pascual dito pa sa baba. Grabe yung ahon dito. Ito talaga yung abangan natin sa kanilang stage 8. Andiyan naman si Marshall Dayo. At ito yung kanilang finish line ito sa may camp Janhay. Napakagandang laban yan siguro. Kaya abangan natin sa taon ng 2025 ang Tour of Luzon.